Hi guys, narito ang ika-71 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Habang pinapanood ng mga nilalang ang ating bida, paabi na lang sila ng kamangha-manghang. Ang mga pattern ng inscription na ginamit niya ay tila isang lihim na teknik ng selyo ng kaluluwa. Iyon ay dapat lamang lumitaw sa kaharian ng mga labi ng dragon. Kahit na ang isang taong nasa antas ko ay hindi pa nakakakita ng gayong mga rune. Iniisip ko kung saan niya ito nakuha. Ang Panginoon ng Nether ay may mahusay na paningin. Sabi ng Panginoon ng Netherrealm, binabati kita, kapatid na Tianhan. Ang bata na nakasama sa kilin na iyon. Ang kilin ay dahan daw ang babaguhin ang kanyang linya ng dugo. Ginagawa ang bata na isang walang kapantay na henyo. Sa hinaharap siya ay magiging isang dakilang henyo, at, kapatid na Tianhan ay magkakaroon ng isang kilalang posisyon sa Netherworld. Salamat sa iyo. Iniisip ko kung sino talaga si Niel Lee. Iniisip ko kung anong mga sorpresa ang dadalhin sa akin ng kabataang ito. Black Flame Tower, 4th floor. Si Kang Ning ay nahihirapang umakyat. Buwisit. Napaatras siya sa lakas ng presyon na ibinibigay ng pag-akyat sa mas mataas pang palapag. Nabigo na naman. Si Kang Ning ay nakatingin lang sa Demon Lord na dir-diretso ang pag-akyat sa ika-5 level ng tore. Sabi ni Niel Lee, sa ika-4 na palapag, ang mga itim na apoy ay mas mainit pa. Napansin nila Muye at Huawo ang grupo ng ating bida, hindi sila makapaniwala na nakarating ng ika-4 na palapag. Gulat na reaksyon ni Kang Ning. Sa isip niya, bakit mayroong isang grupo ng mga tao? Ano ang pinagmulan ng mga taong ito? Bakit hindi ko pa sila nakikita dati? Hindi ako makakaakyat sa ika-5 palapag, at maraming tao sa ika-4 na palapag. Ibig sabihin, maraming tao na may talento ko o mas malakas pa. Buwisit, dapat ako lang ang nag-iisang henyo sa Netherworld. Sa isip ng ating bida. Isang tao ang wala rito. Umakyat na ba siya? Pagtatanong ng ating bida. Kaya, ano sa tingin ninyo sa ika-4 na palapag? Gusto ninyong umakyat? Sabi ni Lu Piao. Hindi, ito ang aking hangganan. Sabi ni Zion. Mayroon pa akong natitirang enerhiya. Ngunit, natatakot ako na hindi ako makakaakyat sa ika-5 palapag. Sabi ng ating bida. Tila ako, Duan Jian, at si Sister Yuyan ay may enerhiya upang umakyat. Kaya, dapat kayong magsanay dito. Ako at si Sister Yuyan ay aakyat. Duan Jian, manatili ka rito at protektahan ang iba. Pagsang-ayon ni Jian sa sinabi ng ating bida. Tumingin ang ating bida sa hagdanan paakyat ng ika-5 palapag ng tore. Sabi ni Niel Lee. Hindi ko alam, anong mga sorpresa ang dadalhin sa akin ng pinakamataas na palapag. Nagsimula nang lumakad ang ating bida papunta sa hagdanan. Sabi ng lahat, Niel Lee, mag-ingat ka. Sabi ng ating bida, huwag kayong mag-alala. Nakangiting sabi ni Kang Ning. Aakyat siya sa ika-5 palapag ng Black Flame Tower. Kahit ako ay nakakaakyat lang ng 6 na hakbang, ano ang gagawin niya? Bulong-bulungan ng iba na nakakita sa pag-akyat ng ating bida sa ika-5 palapag. Mahuhulog siya sa unang hakbang. Aakyat ba siya? Sabi ni Muye. Maliban sa masamang lalaking iyon. Wala sa atin ang nakakaakyat sa ika-5 palapag. Makikita natin kung gaano karaming hakbang ang kanyang mapapanalunan. Unang tapak ng ating bida sa hagdan. Naramdaman niya agad ang sobrang lakas na presyon na nagmumula dito. Sa isip niya, ang mga apoy ay talagang makapangyarihan. Isa pang hakbang. Isa pang hakbang. Lumalakas ito habang umaakyat ako. Napahinga ng malalim ang ating bida. Pakiramdam ko, ang aking kaluluwa ay masusunog anumang oras. Hindi ko alam kung paano umakyat ang taong iyon. Ganoon ba kalakas ang kanyang kaluluwa? Dahil, kaya niya iyon. Hindi ako madaling aamin ng pagkatalo. Napanganga na lang si Muye.
Sa tuloy-tuloy na pag-akyat ng ating bida sa hagdanan, laking gulat din ni Kang Ming. Ano? Umakyat siya hanggang sa ika-6 na hakbang. Hindi siya humihinto, umaakyat pa rin siya. Sabi ni Huawo, kakaiba, hindi ko pa nakikita ang batang ito o ang binata na umakyat dati. Saan nga ba sila nanggaling? Sabi ni Nieli habang patuloy na umaakyat ng hagdan. Dahil sa mga itim na apoy na ito, ang aking kaharian ng kaluluwa ay talagang lumalakas. At, sa tingin ko, kaya ko nang magamit ang higit pang kapangyarihan. Nagtanong ang ating bida sa Diyosa. Sister Goddess, dapat ay nakasipsip ka na ng maraming batas ng apoy, tama? Sagot ng Diyosa, oo nga, sa halip na saktan ako, ang mga itim na apoy dito ay tumutulong sa akin. Tumawa ang ating bida, talagang. Alam ba ni Elder Sister ang pinagmula ng toring ito? Sabi ng Goddess, ang kasaysayan ng Black Flame Tower ay mas matanda pa sa 9 na antas na lupain ng kamatayan. Noong unang panahon, mayroong 2 eksperto na nakakuha ng kaalaman sa maalamat na walang hanggang malalim. Naglaban sila para sa ilang mga bagay, at 6 na labanan ang naganap. Dagdag pa ng Goddess, ang pagsasanay na ito ay pambihira, kahit na ang mga Diyos ng Espiritu ay hindi nang ahas na makialam. At ang 2 malalakas na lalaki, sa huli ay nawala sa manipis na hangin. Ang Black Tower ay isang kayamanan na iniwan nila. Ang Black Tower na ito ay ang kayamanan na nakaligtas sa kanilang mga kamay. Nang ang kayamanan na ito ay bumagsak dito, ang buong kapatagan ay naging isang nagliliyab na impyerno. Sinasabi na, silang 2 ay malubhang nasugatan, at ang isa sa kanila ay namatay. Ngunit, walang nakakita sa kanila pagkatapos noon. Sabi ng ating bida, at akala ko pa naman, ang toring ito ay inayos din ng tagapangasiwa ng Netherworld. Sabi ng Goddess, walang makakaagaw ng toring ito at wala itong may-ari. Pagkatapos noon, ginamit ito ng ilang mga Diyos ng Espiritu at ginawang isang lugar ng pagsasanay. At para sa kung sino ang nagkulong sa Killing Beast, wala akong ideya, sabi ng ating bida. Okay, sa isip niya, pangako, maaaring sila ay parehong mga disipulo ni Emperor Kung Ming. Naglalaban para sa mana. Patuloy na pag-iisip ng ating bida. Kung totoo iyon, pagkatapos ay silang 2 ay nagtataglay ng antas ng kapangyarihan na kinatatakutan at iginagalang kahit ng mga Diyos ng Espiritu. Ang mga nagmana ng mana ni Emperor Kung Ming ay talagang pambihira. Dati, natutunan ko mula sa Steel, na mayroong 5 tao na nagmana ng mana ni Emperor Kung Ming, kasama ako. At dahil sa pagtatapos ng dakilang labanang iyon sa isa sa kanila napatay at ang isa ay nasugatan. Ibig sabihin ay 4 na lang ang natitira ngayon. Mabuting balita ba iyon? Kahit na ang isang kakompetensya ay wala na, ipinahihiwatig din ito. Na ang isa pa ay naging mas makapangyarihan pa. At ang baliw na matandang lalaking iyon na nakasalamuhan natin sa Black Prison Realm, ay malamang na isa rin sa mga nagmana ng kanyang mana. Para lumitaw sa harap ko ng maraming beses at bamulong ng kasabihan, tiyak na alam na niya ang aking pagkakakilanlan. Bakit hindi pa niya ako inaatake? Gamit ang kanyang antas ng lakas, malinaw na madali niya akong matatalo. Patayin ako, at makuha ang malalim na kahulugan ng Wuji sa akin. Mayroon lamang isang dahilan noon. Masyado akong mahina, at ang aking antas ng pag-unawa sa 10 salitang kasabihan ay hindi man lang sulit na agawin. Halos katulad lang ako ng Celestial Killing Demon Beast na iyon. Pinapanatili ng buhay ng iba hanggang sa maging maganda at mataba na ako upang mapapatay. Nakakaawa, bagaman, na pinabayaan mo lang akong umalis ng ganoon. Pagsisisihan mo ito. Tower of Black Flames, 5th level. Sa ika-5 palapag makikita ang Demon Lord na nagko-cultivate. Dahan-dahan siyang napalingon. Nakita niya ang ating bida. Tinignan niya ito ng mabuti. Habang ganun din ang ating bida. Biglang sumugod ang Demon Lord. Ganun din ang ating bida.
Naglabas ng skill ang Demon Lord, mga kadena. Ang mga papalapit na pag-atake ay nakailag ang ating bida. Nag-transform siya sa Food Panda ang ating bida. Umatake agad siya ng Yin-Yang Energy Blast. Makikita ang paglalaban ng dalawa habang tuloy-tuloy ang pagsabog sa paligid. Sabi ng Demon Lord, hindi ko inakala na magkikita tayo rito. Sabi ng ating bida, umatake ka agad nang hindi man lang nagsasalita muna. Masyado kang kulang sa asal, Demon Lord. Sabi ng Demon Lord, inaasahan ko na, alam mo na ang aking pagkakakilanlan. Gumawa ng hand sign ang Demon Lord. Nag-iba ang kulay ng kanyang mata. Nag-transform na ang Demon Lord. Sabi ng ating bida, kung hindi ko man lang nahulaan iyon, masyadong bobo na ako. Ito ay talagang isang 8 braso na Black Prison Fiend. Isang halimaw na tulad nito na lumilitaw lamang sa Black Prison Realm ay isang bagay na hindi ko naman gaanong kakilala. Ngunit nararamdaman ko na ang pag-unawa ng Demon Lord sa Black Prison Law ay umabot na sa isang napaka-perpektong antas. Halos nasa antas na siya ng isang Diyos ng Espiritu. Dumipensa ang ating bida sa ginawang pag-atake ng Demon Lord. Ang mga pag-atake ng Demon Lord ay umiwas sa ating bida. Nagtaka ang ating bida sa nangyari. Lahat sila ay nagkamali. Plano pala ito ng Demon Lord at may gagawin siya. Biglang bumalik ang lahat ng pag-atake at tinamaan ang ating bida sa likod. Lumipad ang ating bida sa lakas ng pag-atake. Makikita ang impact niya sa pader. Pagkatapos noon bumaba na rin ang ating bida kaagad. Sabi ni Nia Lee, magandang trick ang nakuha mo dyan. Laking gulat ng Demon Lord dahil may napansin siya. Naghanda ang ating bida ng matinding pag-atake. 10 ulit na Yin-Yang Energy Blast. 10 ulit na Yin-Yang Blast. Pinakawalan na ng ating bida ang matinding pag-atake. Kitang-kita ng dalawang mata ng Demon Lord ang pag-atake ng ating bida. Sumabog na ang ginawang pag-atake ng ating bida. Habang nakasandal ang ating bida sa pader. Sabi ng ating bida, patay na ba siya? Dahil sa maliit na espasyong ito, kahit ako ay naapektuhan ng recoil. Nagulat ang ating bida dahil biglang sumulpot sa harapan niya ang Demon Lord. Sa isip ng ating bida, napakabilis niya, nahawakan ng ating bida sa paa. Bigla siyang hinayla ng Demon Lord. Kasabay noon ang paghampas ng Demon Lord sa ating bida sa sahig. Naramdaman ng ating bida ang paghampas sa kanya. Habang napangiti naman ang Demon Lord. Paulit-ulit na hinahampas ng Demon Lord ang ating bida sa sahig. Sa isip ng ating bida, walang paraan. Ang Fang Panda ay hindi man lang makakapagkompetensya dito. May nagbago sa katawan ng ating bida. Bumalik na pala siya sa anyong tao. Para makaalis sa pagkakahawak ng Demon Lord. Nagtaka ang Demon Lord. Kagiliw-giliw, makikita na ang ating bida ay ginagamit na ang Light Dark Death Law. Sabi ng Demon Lord, inaamin ko na ikaw ay isang kamanghamanghang talento nga. Talagang na-master mo na ang kapangyarihan ng 3 batas. Ngunit kung ikukumpara sa aking kataas-taasang katawan, hindi ka pa malapit. Pinalakas pa ng Demon Lord ang kanyang aura. Gamit ang kanyang kamao, naghahanda siya ng pag-atake. Makikita ang aura na nakapalibot sa kamay ng Demon Lord. Agad na rin siyang sumugod sa ating bida. Habang sumusugod ang Demon Lord, nakangiti ito. Sabi ng ating bida, ganoon kalakas ang kapangyarihan mo. Agad ginamit ng ating bida ang kanyang Death Law. Gumamit siya ng skill, Bone Wall. Tumama ang pag-atake ng Demon Lord sa ginawang Bone Wall ng ating bida. Makikita ang impact ng pagtama ng suntok ng Demon Lord. Sabi ng Demon Lord, ha! Ang batas ng kamatayan. Habang pinagmamasdan ng ating bida. Walang silbi. Sabay nagpaulan ng pag-atake ang Demon Lord. Sabi ng ating bida, buwisit. Hindi ako makapangitan ng kahit isang kahinaan sa kanya. Pagbalik sa ika-5 palapag, ang kanyang kapangyarihan ay lumakas pa. At ang kanyang pagkadalubhasa sa kanyang kapangyarihan ay tunay na kahanga-hanga. Makikitang madali lang binabasa ng Demon Lord ang mga Bone Wall. Sabi pa ng ating bida,
Hindi ako pantay sa kanya ngayon. Nawasak na ng Demon Lord ang bone wall. Sabi ng demon, kaya ang iyong katulong ay handa nang magpakita ng kanyang sarili. Makikita na may nakapalibot na apoy sa ating bida, gawa ng goddess. Sabay umatake ito sa Demon Lord. Ang mga pag-atake na apoy ay madali lang nahawakan ng Demon Lord. Nagamit ng Demon Lord ang lahat ng kanyang kamay para hawakan lahat ng pag-atake. Habang medyo pinagpapawisan ng goddess, sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala, mayroon pa akong mga paraan upang mailigtas ang aking buhay mula sa Demon Lord. Ngunit natatakot ako na walang tsansa na manalo. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay nalampasan na ako. Naramdaman ko rin iyon. Mayroon ding isang makapangyarihang nakatagong kapangyarihan sa loob mo. At ang pag-udyok sa kapangyarihang iyon ay mahirap. Sabi ng goddess, gagawin ko ang aking makakaya. Subukang protektahan ang iyong sarili. Bumalik na sa anyong tao ang Demon Lord. Sabi nito, sapat na. Pagkabalik niya sa anyong tao, agad niyang inayos ang kanyang damit. At agad itong isinuot. Sabi ng Demon Lord, mula sa labanang ito, maaari kong kumpirmahin na hindi ka isang dalubhasa sa konstelasyon ng espiritu. Interesado ako, anong mga paraan ang ginamit mo upang makamit ang gayong pagsasanay at kaalaman? Makikita ko kung anong antas ang iyong mararating sa hinaharap. Sabi ng ating bida, hello, kung kaya mo man akong patayin ay nasa tanong pa rin. Sabi ng Demon Lord, ha, tila tiwala ka sa sarili mo. Tumingin ang Demon Lord sa goddess. Habang tumingin din ang goddess sa Demon Lord. Sabi ng Demon Lord, makikita kita sa Draconic Ruins Realm. Bumalik na ang Demon Lord sa kanyang pagsasanay. Pinagmasdan ito ng ating bida. At sumabay na siya sa pagsasama sa Demon Lord. Pinakita sa tubig ang Demon Lord at ang ating bida. Oh, ang talento ng dalawang ito ay pambihira, kahit na ang mga espiritu ng halimaw na kanilang isinama ay napakamakapangyarihan. Tila mahirap silang paghiwalayin sa mga tuntunin ng higit na lakas. Sa tingin ko ang binata na may kulay abong buhok ay dapat na mas malakas. Habang nakatingin si Xiao Yu, sa isip ni Xiao Yu, ang lalaking ito ay hindi simple, kagiliw-giliw. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ako ng interes sa mga tao ng ibabang mundo. Hindi ko inaasahan iyon. Si Yuyan ay lilito din. Si Yuyan ay isang mababang Diyos ng espiritu lamang. Maaaring hindi niya alam ang tungkol sa pag-iral ng Draconic Ruins Realm. Kahit na si Yuyan ay isang mababang Diyos ng espiritu lamang. Sa labanan ng mga Diyos ng espiritu, ang mga pag-atake ng maraming eksperto ay hindi man lang makasisira sa kanyang kaluluwa. Sa huli, napilitan siyang itago ang sarili sa Black Spring. Siya rin ang tanging Diyos ng espiritu na pinakatatakot ng Demon Clan. Sa tingin ko, dapat natin siyang hayaang sumunod sa kanyang kasama sa Divine Feather Sect at tingnan kung ano ang mangyayari. Okay lang na ikaw ang mga siwa sa bagay na ito. Haha, nilinis mo ang aking pangalan. May naramdaman bigla ang Master ng Nether Realm. Sa ating Nether Realm, isang panauhin ang lumitaw. Pupunta ako at sasalubungin siya. Isang panauhin. Naging seryoso ang lahat. Sa isip ni Xiao Yu, maaaring ipinakita ang labas ng tore. Habang may mabilis na gumagalaw, naramdaman ito ng Guardian. Ito, isang napakamalakas na puwersa, may umatake na malakas na enerhiya. Nakatutok ito sa tore. Malapit na ito sa tore. May biglang hamarang sa pag-atake. Sabi ng Master ng Nether Realm. Dahil nandito na siya, bakit hindi natin siya salubungin? Zulong. Ipinakita ang kulay pulang ulap. May makikitang asol na aura. Nagsalita si Zulong. Hindi ko inaasahan na magkikita ulit tayo ng ganito kabilis. Perpekto, sabi ng Master ng Nether Realm. Bakit ka pumunta sa aking kaharian? Ano ang gusto mong gawin? Sabi ni Zulong. Ning, noon, pinagtataguan mo ang mga tao na pumunta sa Nether Realm, at kami, ang Demon Clan, ay hindi kumilos sa bagay na iyon.
Hindi iyon dahil sa takot, Ming. Dagdag pa ni Zulong. Ayaw lang naming sirain ang kapayapaan sa pagitan natin. Sa dakilang labanan ng Spiritual City, ang aking Demon Clan ay natalo ang iyong Divang Feather Sect. Ikaw mismo ay alam kung gaano ito kaseryoso. At gayunpaman, nagpaplano ka pa ring ipagpatuloy ang labanan sa aking Demon Clan sa loob ng subsidaryong kahariang ito. Sabi ng Master ng Netherrealm. Kahit gaano kaseryoso ang labanan sa pangunahing mundo, ano ang kinalaman nito sa atin? Tumingin ng seryoso si Zulong. Sabi ng Master ng Netherrealm. Sa subsidaryong kahariang ito, kahit gaano kalakas ang iyong Demon Clan, hindi sila makakapasok sa Netherrealm na ito. Ang 9 na antas na lupain ng kamatayan ay nasa jurisdiction ng aking Netherrealm, at kinokontrol ko na ito mula pa noong unang panahon. Ito ang aking kaharian. Sa aking Netherrealm, anuman ang gawin mo, hindi mo masisira ang mga batas ng kahariang ito. Sabi ni Zulong. Aha, paano kung hindi ko susundin ang mga batas? Sabi ng Master ng Netherrealm. Kung ganoon, wala akong magagawa kundi ang paalisan ka. Tumawa si Zulong. Ming, talagang ganoon ka pa rin kahambog. Ang aking Demon Clan ay mas malakas kaysa dati. Kung obsessed ka pa rin sa pagtatago sa kanya, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ibigay mo sa akin si Yuyan. Tigilan mo na ang pagtatago sa kanya, at hahayaan ko na ang bagay na ito, kung hindi. Sabi ng Master ng Netherrealm. Zulong, sa aking Netherrealm, iniisip mo bang makakausap mo ako ng ganyan at makakalusot? Ha, sino ang sinabi mong masyadong hambog? Makikita ang tensyon sa dalawa. Sa lakas ng aura ng dalawa, nagbibiyak-biyak na ang mga lupa. Sabi ng Guardian. Ming, sa ngayon, ang ating mga enerhiya ng batas lamang ang nag-uugnay. Kaya nilang magdulot ng kaguluhan sa Netherrealm. Sabi ni Zulong. Ang iyong pagsasanay ay tumaas ng marami kumpara noong huling nagkita tayo. Naglabas ng pag-atake si Zulong. At papunta na ito sa Master ng Netherrealm. Sabi ng Master ng Netherrealm. Hindi ka rin naman masama. Gumawa rin siya ng pag-atake. Sinabayan ang pag-atake ni Zulong. Sa nangyaring salpukan ng dalawang pag-atake, gumawa ito ng napakalakas na pagsabog. Maririnig ito malapit sa tower, habang dumipensa naman ang Guardian sa lakas ng puwersa. Hindi ito kinaya ng Guardian, nawasak pa ang kanyang armor. Seryosong nakatingin ang Master ng Netherrealm. Ganun din si Zulong. Nakikita ang nag-aapoy na parte ng Netherrealm. Ganun din ang nagyayelong bahagi nito. Ano ito, parang Kuzan vs Aokiji ha. Ang ikawalong palapag ng 9 na antas na lupain ng kamatayan ay nagyelo dahil sa batas ng yelo. Sa isip ng Master ng Netherrealm, ang batas ng yelo ay agad na nagyelo sa buong lupain. Ngunit ang aking enerhiya ng batas ay sum-akop lamang ng 1/3 ng espasyo dito. Ang lakas ni Zulong ay lumago ng napakabilis. Malayong lampas sa aking imahinasyon. Sabi ng Master ng Netherrealm. Nakondense mo na ba ang 7 lotus? Sabi ni Zulong. Tama, hindi ka na ang aking kalaban. Sumuko ka sa akin. Hanggat handa kang sumuko sa akin. Ang maliit na mundong ito ay magiging mundo natin. Kung igigiit mo pa rin ang walang kabuluhang paglaban na ito, wala akong magagawa kundi alisin ka. Sabi ng Master ng Netherrealm. Ha, nakondense mo ang 7 lotus. Walang sinuman sa maliit na mundong ito ang makakatalo sa iyo ngayon. Sabi pa ng Master ng Netherrealm. Ngunit iniisip mo bang madaling kontrolin ang maliit na mundong ito? Sabi ni Zulong. Ha, sinasabi mo bang kaya mo pa ring magdulot ng kaguluhan sa aking mga plano? May naramdaman si Zulong. Ikaw, hindi ka nag-iisa, sabi ng Master ng Netherrealm. Akala ko, naramdaman mo siya mula sa simula. Sabi ni Zulong. Crap, minamaliit kita, dahil may mga katulong ka. Kung ganoon, wala akong magagawa sa iyo, sa ngayon. Gayunpaman, sasabihin ko pa rin na,
Hanggat ibibigay mo si Yuyan, sasamahan kita, at lubos nating kokontrolan ang maliit na mundong ito. Ang lahat ng mga mapagkukunan dito ay magiging atin. Ngunit kung igiigiit mong labanan kami, Demon Clan. Pagkatapos kong supilan ang mga Diyos ng Espiritu ng ibang mga lahi. Panipi, sabi pa ni Zulong. Saan sa tingin mo? Kayo ay makakatakas pa, sabi ng Master ng Netherrealm. Iniisip mong napakasimple nito, Zulong. Kahit na halos hindi ka matatalo sa maliit na mundong ito, iniisip mo bang kaya mong kontrolin ang buong mundo ng mag-isa? Ang aking maliit na mundo ay may mga paraan upang protektahan ang sarili nito. Paano mo aasahan na ang dalawang malalaking kaharian ay hindi magkakaroon ng pareho? May mga eksperto pa rin mula sa Abyss Realm at Lover Realm. Iniisip mo bang kaya mong supilan sila? Sabi pa ng Master ng Netherrealm. Huwag mong banggitin na hindi mo man lang mabasag ang Dreamcloud Realm ng lahi ng tao. Nagpaplano ka pa ring sakupin ang buong maliit na mundo. Habang nakikinig si Zulong. Sabi ng Master ng Netherrealm. Masyado akong tamad upang makipaglaban sa iyo, dahil walang pakinabang sa paggawa nito. Hanggat hindi ka pumapasok sa Netherrealm, ang ating malinis na tubig ay hindi makakaabala sa tubig ng ilog. EDM. Gayunpaman, kung igiigit mo pa ring gawin ang krimeng ito, walang sino man ang makakapagligtas sa iyo. Patuloy siyang nakikinig. Sabi ni Zulong, ang babaeng si Yuyan ay maaaring manatili rito sa ngayon. Ngunit tandaan, maaga o huli isang araw. Pupunta ako para kunin siya pabalik. Biglang naglaho si Zulong. Makikita na lang ang konting aura na naiwan. May naramdaman ang Master ng Netherrealm. Napaso ka siya ng dugo. Nagtanong ang babae. Ayos ka lang, sabi ng Master ng Netherrealm. Si Zulong ay lumalakas ng lumalakas. Kung alam ko lang na isang araw ay magiging ganito siya kalakas, gagamitin ko ang lahat ng aking lakas upang patayin siya noon pa man. Sabi pa ng Master ng Netherrealm. Ngayon na itinago na niya ang 7 lotus, natatakot ako na kahit na ang 7 sa atin ay magtutulungan. Maaaring hindi natin siya matatalo. Hindi niya alam ang ating mga hangganan at nag-aalala na baka may mga baraha tayong nakatago sa ating mga manggas. Kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, natatakot ako na tiyak na hindi niya hahayaang mawala ang bagay na ito ng ganoon kadali. Sa kasamaang palad, masyado siyang malakas. Maaaring tama nga siya, sa maliit na mundong ito. Walang sino man ang makakatalo sa kanya. Oo. Sabi ng Master ng Netherrealm. Sa nakaraang labanan sa pagitan ng Divine Feather Sect at ng Demon God Sect, namatay ako ng 3 beses. Kung hindi ako mapapantayan niya ng ganoon. Dapat nating ibalik ang ating lakas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang maliit na mundong ito ay talagang makontrol niya sa hinaharap. Oo, agad na rin silang umalis. Ipinakita ang tore. Binuksan ng ating bida ang kanyang mga mata. Tumayo na ang ating bida. Sabay lumingon siya sa Demon Lord. Sa isip ng ating bida. Gusto mo bang magsimula ulit? Sabi ng Demon Lord. Ano, balak mo bang sundan ako sa ika-6 na palapag ng Black Infernal Tower? Sabi ni Nieli. Ha, balak kong pumunta mamaya. Sa isip niya, gusto ko talagang pumunta ngayon. Sa isip ni Nieli. Gusto mong pumunta sa ika-6 na palapag, ganoon ka katiwala sa sarili mo. Dapat kong panatilihin ang aking pagbabantay sa kanya, aakyat ako sa hagdanan ng mag-isa. Nasa hagdan na ang Demon Lord habang tinitignan ang ating bida. Humakbang na ang Demon Lord paakyat sa ika-6 na palapag. Naramdaman niya ang lakas ng apoy sa paghakbang pa lang niya. Sabi ni Nieli, mag-ingat ka, subukang huwag masunog. Tumingin ng matalim ang Demon Lord sa ating bida. Sabi ng Demon Lord, tumahimik ka. Sabi ni Nieli, ang kanyang intensyon na pumatay ay napakalaki, tinatrato niya tayo ng may pagkapuot. Hayaan mo siyang pumunta at magdusa. Ngayon ay magagawa ko ng maunawaan ang malalim na kalagayan ng pag-iisip ng mapayapa. Umupo ulit ang ating bida.
Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay. Habang nagsasanay ang ating bida, lumabas ang itlog, at gumagalaw ito. Sumigaw ng malakas ang aura ng itlog. Sabi ni Nieli, ang itlog na ito ay napakalakas, mayroon itong matinding pagkauhaw sa dugo. Ito ay dapat dahil sa kapangyarihan ng kanyang linya ng dugo. Ang kanyang mga ninuno ay dapat na nakaranas ng hindi mabilang na pagpatay, at ang kanilang kakilat-kilabot na pagkauhaw sa dugo ay namana niya. Isang napakalakas na halimaw. Mag-uumaga na ba ito? Masyadong mapanganib, dapat akong maghanap ng paraan upang sirain ang itlog na ito. Gumagalaw ang itlog, sabi ni Nieli. Ano? Sinusubukan nitong map-isa na ngayon. Gumagalaw ang itlog, sabi ng goddess. Wala na tayong oras. Patuloy ang paggalaw ng itlog. Ang Diyosa at ang ating bida ay nasilaw sa liwanag na nanggagaling sa itlog. Naglaglagan ang mga shell na nanggagaling sa itlog. Dahan-dahan iminulat ng ating bida ang kanyang mata. Ipinakita ang buntot, mga paa, ganun din ang maliliit na pakpak. Ipinakita ang bagong pisang ibon. Tumingin ito sa ating bida. Lumalapit ito sa ating bida at ikinuskos ang kanyang katawan. Na, sabi ng goddess, Nieli, ano ba ang bagay na ito? Ang enerhiya na inilabas nito kanina ay napakalaki. Sabi ni Nieli, hindi ko alam. Walang bakas ng pagbabago ng enerhiya mula rito ngayon. Sa simula, sinipsip nito ang iba't ibang enerhiya ng batas mula sa akin. Inoobserbahan itong mabuti ng Diyosa, sabi ng goddess. Ang maliit na lalaking ito ay hindi mukhang isang banta. Gusto mo bang panatilihin siya? Sabi ni Nieli. Sa huli, ang kanyang kakila-kilabot na pagkauhaw sa dugo ay mula sa kanyang linya ng dugo o mula sa kanya. Ipinanganak siya ng walang kasalanan. Nagpapaawa ang bagong pisang ibon. Sabi ni Nieli, kung gagabayan natin siya mula sa simula, hindi siya lalakad sa parehong landas gaya ng kanyang mga ninuno sa hinaharap. Pananatilihin natin siya. Pagsang-ayon ng goddess. Lumapit ang goddess sa maliit na ibon, sabi nito. Dapat mong sundan kami mula ngayon. Dapat mong pakinggan kami, okay. Tumatango ang maliit na ibon. Mukhang naiintindihan ako ng maliit na ito. May napansin ang maliit na ibon. Biglang pinunit ang damit ng goddess. Ano? Biglang tumawa ang ating bida. Makikitang napunit ang damit ng goddess. Ngunit agaran din itong bumalik sa dati. Ang damit ni Yuyan ay gawa mula sa kanyang kapangyarihan ng batas. Sabi ng goddess, isang napakamanyak na bagay. Mas mabuting patayin na lang siya. Ipinanganak na isang lalaking may kultura. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.